At ayun na nga, nahuli mismo sa sariling bibig sa Attorney Jeremy Lotoc na korap ang lahat ng mga kongresista, maging sina BBM, Liza Marcos at Romualdez. Napaamin ni defense lawyer Attorney Vin Luan sa Attorney Jeremy Lotoc na witness ng prosecution team na sila ay mga korap. At dito sa video na ito at dito sa impeachment trial na ito ngayong araw, na-play na ang punot dulo kung bakit tila nagbanta si Vice President Sara kung may mangyari sa kanyang buhay ay hindi pala nagmula kay VP Sara. Hindi pala si VP Sara ang una, kundi may threat pala sa buhay ni VP Sara na siyang nagpa-trigger ni VP Sara. Heto ang buong katotohanan, panoorin natin. I'm playing of the video. At nang kainin ko, buffet. Kain dito sa House of Representatives. Alak. Lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo, 20 pesos na rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Grabe ang gobyernong ito. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Ay. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po kami. ma'am, kasi sila naman na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Oh, ito pala yun. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil Okay. hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ito pala nagmula. So, alam mo, ma'am,
Yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Block nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Mhm. Wala dyan sa Na andun sa ano, mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob sa ng palasyo. palasyo. Mhm. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Mhm. Tama. Kahit ako. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Mhm. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap Yes. lalo sa tao? Mhm. Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. E bahugan lang nila og kwarta. Mhm. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao Tama. dahil wala silang pakialam. Attorney Lotok, she said a lot of statements in that portion of Yes, the sir. video. In Ayan fact, that statement included the statement which you investigated, correct? Included in the transcription, sir. Yeah. All right. Now you get the point. My question to you is this. Mhm. Can you confirm now that the statement she made about BBM, Mhm. FL, and the former speaker, and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life? As to the existence of that utterances, yes, sir. Ay, All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to the Thank you for that. existence Thank you of for that. utterances, Objection. yes, sir. ay That objection. is a foul side remark. Huli. The I wasn't counsel the is one who said it, twisting Your Honor. the answer of the witness. If the I may, witness can I was the one who finish? said yes. Counsel Can I for the finish? parties, kindly settle down. Ayun. Can I The finish? witness said that he confirmed as to the fact that the utterances were made. That's why, Your Honor, I am objective. Kindly be more specific. You, Attorney Lotok, So wala na. Nahuli na ni Attorney Vin Luan si Attorney Jeremy Lotok. Maliwanag naman yung pagkakatanong, hindi ba? Can you confirm that the statements about BBM, First Lady, Romualdez at ng Congressman, yung mga statement ni VP Sara patungkol sa mga various acts of corruption are true? Ang sabi ni Lotok, yes. Oh, edi huli na. Wala na. Lumabas na sa bibig ni Lotok na korap. Ang mga kongresista. Baka siguro hindi nakakindat itong si Ligutan. Napakasimple lang ng logic, no? Kung yung sinabi nila na banta ni Vice President Sara ay totoo, so dapat ang buong video ay totoo din. Maging yung mga sinabi ni Vice President Sara na korap.
ang mga congressman. So dito, na-corner na naman ang witness ng prosecution team na checkmate. Maliwanag na maliwanag ang tanong ha. Nag-yes agad. Si Lotok. Pero dun sa video na sinasabing banta ni Vice President Sara, ay hindi pala nagmula mismo sa kanya o hindi pala nagsimula sa pagbabanta talaga ni Vice President Sara sa buhay nila BBM, Liza at Romualdez. Parang naging trigger ito kay Vice President Sara, yung naging tanong ni Princess Maui doon mismo based sa video kung ano yung gagawin ni Vice President Sara kung sakaling totoo daw yung mga naririnig daw na balita ni Princess Maui na Operation Romanov. Syempre, kumbaga, kapag ka narinig mo yung ganong bagay, nasa panganib ang buhay mo. So syempre, ika-counter mo agad. So kumbaga, hindi pa pwedeng si VP Sara lang yung matigok. Kailangan sila, sama-sama lahat. Parang ganito yung nagiging analysis ko, no? Kumbaga, naghahanda si VP Sara sa kung ano man ang mangyayaring masama sa kanya kasi ang una talagang may banta sa buhay ay si Vice President Sara, ang buhay ni Vice President Sara. Doon nagmumula si VP Sara. Kaya siya naging ganoon sa video na ito. Yun yung analysis ko yun yung opinion ko. Based sa aking napanood, na hindi pala nagmumula sa banta ni VP Sara. Kaya siya ganoon kagalit. Kumbaga may konteksto, kaya siya naging ganoon kasi, ang sabi nga ng Princess Maui, Operation Romanov. So, kumbaga, nauna talagang may banta sa buhay ni Vice President Sara. Kumbaga, ang gagawin ni VP Sara ay parang ika-counter lamang yung mangyayari sa kanya. Well, yun yung aking analysis. Pero hindi natin maitatanggi. Sa video na ito, sa impeachment trial na ito ngayong araw, inamin ni Lotok na mayroong various acts of corruption. Sina BBM, Liza, Romualdez at ang mga congressman. At sinabi ni Lotok, yes, true, totoo. Yari na naman ang prosecution team nito. Baka sabihin na naman nila, panalo na naman sila ngayong araw. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.